Isang mapagpalayang araw po. Nandito man po tayo sa ating channel, Akdan MD. Ang tatalakayin po natin ngayon ay base po sa pakiusap ni Mixel Life Vlog. No, ano pong sabi niya? Idol, gawa ka ng videos sa mga officers ng agency na nagpa 36 hours. No? 36 hours duty siguro po ito. At umayaw ka at tatakutin ka. At ano kaya dapat gawin ng guard pag ganong sistema? Okay. So, ito po, basic lang naman po ito, no? Dahil po sa totoo lang po, no? Marami po kasi ngayon, kahit po minsan, kahit tama ang bayad sa mga security professional, kahit standard po yung kanilang sweldo or kontrata, talagang marami pong mga, sa totoo lang, no? Base po sa statistics, talaga pong kapos ng gwardiya, no? Kapos ng security professional. So marami po ang kailangan para po mapuno ang isang establishment, no? So dito po, kung paano ko po sasagutin itong tanong na ito, no? Basically, under Article 3 ng Labor Code of the Philippines, no? Ito po ay under ng Book 3, Conditions of Employment, no? Standard po kasi, sabi ng Labor Code, the normal hours of work, no? Sabi diyan, the normal hours of work of any employee shall not exceed 8 hours a day. So yan po yung normal hours of work, no? Kung tayo po ay pinagtrabaho beyond 8 hours, no, yan po ay overtime, no? May mga computation po diyan, hindi na po natin tatalakayin 'yon. Okay? Doon sa 8 hours, no, hindi kasama diyan yung break time, okay? O yung lunch, no? Mga ganyan. Ayun, sa part po kasi ng security industry o security profession, medyo hindi po kasi natin pwedeng basta sundin yung nakasaad sa labor code kasi meron po tayong special law. At ano po yung special law para po sa security? Yan po yung paulit-ulit nating sinasabi na Republic Act 11917. Ngayon, o dati po Republic Act 5487. Ngayon po Republic Act 11917. Ngayon, dito po sa Republic Act 11917, okay? So maliwanag po kasi rito, no? Under Rule 53, no? Powers, duties, and responsibilities of security professionals. So Rule 53 po 'yan. Nakasaad po rito sa Rule 53 Section 244. Ano po yung nilalaman ng 244? Yan po yung observance of the general orders. Okay. So sabi nga, general orders. Okay? So, yan po yung tumutukoy sa 11 general orders. 11 pangkalahatang kautusan. Di ba? Sabi ko nga kadalasan, no? Utos yan eh. Di ba? Yung utos ba ng mga magulang natin sa atin nung araw, nung tayo'y bata pa, sinusuway ba natin? Of course, sinusunod natin yan. Kasi pag sinuway mo yan, papaluin ka. Di ba? Doon sa mga Gen X dyan, di ba? So, yan ang mga naranasan natin. Okay? So, dito, kung sasagutin ko po yung tanong ni Mixel Life Vlog, no? Ganito ko po sasagutin yan, no? Hindi rin kasi pwedeng, basta tayo susunod doon. Kasi meron nga tayong special law. Sabi po ng Section 244, no, ng 11917, sa GO number 5, malinaw po dyan eh. To quit my post only when properly relieved. Diba? So, napakaliwanag po niyan. To quit my post only when properly relieved. Okay. So, ibig sabihin, pag wala ka pong kapalitan, hindi mo po pwedeng iwan ang pwesto mo. Okay po? So, napakalinaw po niyan. Ngayon, siyempre po, in terms of employment, di ba? Between a security guard at yung, sabi kasi niya rito, yung officer daw. So, basically, tinutukoy ni Mixel Life Vlog dito, whether detachment commander o IC or baka field inspector or field supervisor ng agency. Ito pong katanungan na ito ay maigi pong sagutin to internally, no, ng mga agency, yung mga field officer. No, kasi po, bagamat may provision sa labor code na 8 hours work a day,
hindi naman po pwedeng iwanan ng gwardiya o ng security professional yung kanyang pwesto kung walang kapalitan. Kasi hodang 8 oras na yan, 10 oras na yan, 12 hours na yan, or 24 oras na yan. Siguro po sa ganitong punto, sasagutin po natin yung tanong na yan, sana po, mahalagang maliwanag sa mga security professional yung trabaho niya. Yun lang po yun. So, observance of 11 general orders. Okay? Sa part po ng mga field officer, security supervisor, security officer ng mga agency, bahagi po ng trabaho natin, let's say kulang tayo ng gwardiya, ng security professional, kulang tayo. Of course, bahagi po ng trabaho ng agency, mag-recruit, no? Para mapunan kung ano man yung nakasaad dun sa kontrata ninyo na mag-provide ka ng manpower for that detachment. Yan po ang sagot natin dyan. Pero sa part po naman ng security guard, sana rin maintindihan po natin yung provision po ng 11 general orders ng 11917, di ba? Kasi pero siyempre yung 36 hours nga naman medyo kalabisan na po 'yan sa isang tao. Di ba? Kalabisan na po 'yan. So may punto rin naman po na dapat hindi natin kasi pagka sumobra na po sa 12 hours or sa 24 hours or what, medyo bawas na po yung efficiency ng isang security professional. Okay? Bagamat naiintindihan po natin yung provision, yung to quit my post only when properly relieved, yung GO number 5, bagamat naiintindihan po natin yan, dapat din po natin timbangin yung kapasidad, yung health condition, no, ng isang security professional. Yan din po naman ang pakiusap natin sa mga field officer, no, sa mga detachment commander. Tingnan yung welfare ng tao. Well, kung kaya pa ng tao at voluntarily, walang problema sa kanya, walang problema di ba? Pero kung medyo dumadaing na yung tao at medyo yung efficiency niya ay nababawasan na, tingin ko hindi na siya effective doon. So dapat gumawa po ng paraan yung agency. Okay? So ganun ko po ina-address yung tanong ni Mixel Live Vlog, no? At doon naman po sa mga security officer, no? Sana po pag nakiusap tayo sa tao, since na-meet niya na yung kanyang 8 hours or 12 hours of work, at kung pag-i-extendin niyo siya, sana kausapin po natin ng maayos. No? Hindi naman kasi unang-una labis na rin yung oras ng trabaho niya. So, hindi na rin talaga tama 'yon, no? Pero siyempre, sabi nga natin, hindi lang naman mismong labor code ang susundin natin kasi meron tayong special law. Pag nagkaroon kasi ng pagtatalo between the general law and the special law, siyempre special law yung susundin natin. Which is special law ng security? Republic Act 11917. Ito pong Republic Act 11917, no? Ito po yung Biblia natin Di ba? Yan po yung Biblia natin sa security. Okay? So, yung labor code po, yan po ay pangkalahatang saklaw po niyan yung lahat Pero pag sa security po, 11917 po tayo. Okay po? So, bagamat naiintindihan natin yung provision, so dapat timbangin po ng opisyal, detachment commander, security officer, field inspector, dapat timbangin ninyo yung kakayahan po at yung health condition ng tao. Diba? So, yun po yung ating kasagutan sa tanong ni Mixel Live Vlog. Sana po nag-agree tayo o nagustuhan niyo yung kasagutan ito. Tinitimbang lang po natin, no? Kasi hindi tayo pwedeng sumagot dito ng base lamang sa ating pakiramdam, no? Kailangan po meron tayong basihan. At ang basihan po, labor code at yung 11917. I-harmonize po natin 'to. Kasama po yung pagtimbang sa kakayahan at kondisyon ng katawan ng isang security professional. So muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.